Hindi tao, kundi mga itim na nilalang. Gumagawa ng ingay ito? Mula kami rito, may aswang daw. Sa mga ganitong pagkakataon, papapasukin mo ba sa inyong lugar ang mga wild guests? Lapit. Butas. Paano kung ang bahay mo may ibang nakatira? Hindi tao, kundi mga itim na nilalang. Gumagawa ng ingay ito? Paano ingay nung... Parang scratching sound. Mula kami rito, may aswang daw. Ay, magandang umaga. Magandang umaga po, Doc. Saan nyo narinig yung mga kumakaluskos? Previous po, dito siya sa Kisame. Hindi na raw makatulog ang caretaker ng bahay na si Marlon dahil sa walang tigil na kaluskos. Yung dark brown po na nagbablock-block. Ilan sila? Nung una po, isa lang nakita namin. Nung nahuli na namin yung isa, meron pa ulit sumunod na isa pa ulit. Kaya napilitan silang inspeksyonin ang attic kung saan may kumakaluskos. Ito yung Kisame. So, akit tayo, no? Kasyang-kasya naman ako siguro dyan, ano? Oo! Malawak ang attic kaya kasyang-kasya ang anumang nilalang sa loob. Inabangan daw nila na magpakita ang mga itim na nilalang hanggang sa makita nila ito ng malapitan. Ang bahay na ito sa Cavite, tinitirahan daw ng mga hindi kilalang nilalang. Pero ang inakala nilang aswang, mga Southern Luzon giant cloud rat pala. Ah, yun! It's a Southern Luzon giant cloud rat. Ayun, may anak pala. Nakadikit yung anak niya. Diyan na po sila ng anak sa kulungan. Sa kulungan na. Oh, dalawa lang nung nakuha mo, tapos biglang nanganak na siya. Ayun oh. Ang cute ng anak niya. Black na black. So, mga ilang araw na itong anak niya? Siguro po mga mga 1 month siguro. Marites at Sunday ang ipinangalan nila sa dalawang cloud rat na mag-asawa pala. Hinog na mangga na mula sa bakuran ng bahay ang kanilang agahan ngayon. Sa talas ng kanilang kuko at lakas ng kanilang ngipin, kaya nilang ngat-ngatin ang kahit anong prutas. Ang isang pamilya di kumpleto kung walang makulit na chikiting. Dito sa maliit na kulungan ng anak ang babaeng cloud rat na si Marites. Hindi sila katulad ng mga ordinaryong daga na pag pinanganak, walang balahibo. Pero ito, may balahibo na siya, no? Saan man pumunta ang ina, nakasunod siya. Dumedede pa ang batang cloud rat sa ina dahil hindi pa nito kayang kumuha ng sariling pagkain. Ang may-ari ng bahay na sina Leonor at Alexander gusto nang iparelocate ang mga cloud rat. Something bothered you at night? Yes, only during in the night. Very much trouble under the roof. Parang tao siya, naglalakad. Paano unang dating namin, hindi kayo makatulog kasi ang ingay-ingay. Pero kinumbinsi ko ang mag-asawa na hayaan na lang nilang mabuhay ang cloud rat family sa kanilang bakuran. Dito kasi sa bakuran nila, maraming fruit-bearing trees na pwedeng tirahan ng pamilya. Perhaps to close all the holes, not to live.
directly connected with the humans. Humans, yeah. Minabuti ko na din kausapin ang mga taga-lokal na barangay. Kung linipat natin sila sa iniisip nating protected area, may gubat, pag dinala natin itong mga wildlife na ito, hindi nila kabisado yung lugar. Ang chances nila mabuhay doon sa paglilipatan nila, mas lumiliit kaysa sa lugar na kinalakihan nila. Sa isang semi-wildlife farm na piling pakawalan ang pamilya ng cloud rat, kung saan meron silang source ng pagkain. Of course, before every release, we need to examine the wildlife. Not necessarily that I have to handle them, but I'll try to look at them closely. Ano? Mukhang kompleto naman yung kanilang mga daliri, wala namang sugat. Mukhang inip na sila dito sa kulungan nila, gusto na nang lumabas. Malusog at aktibo naman ang cloud rat family kaya fit for release na sila. Ilang sandali pa, aba, mukhang na-miss ng lalaking cloud rat na si Sunday ang magpabitin sa puno. Arboreal kasi sila kaya madalas na nasa puno lang sila naglalagi. Dito sa puno, siya na ang kukuha at mamimili ng prutas na kakainin. Sunod na lumabas ang nanay na cloud rat na si Marites. Siyempre, nakabuntot pa rin ang kanyang anak. Laking gulat namin na imbis sa puno, naghanap si Marites ng lugar na gagawing pugad. So finally, nakakita ng parang nest niya, natural nest, itong buot na ito, no, at saka yung anak nila. And dito sa pile ng mga lumang kahoy, mga tuyong kahoy, mukhang nag-prepare pa siya ng pugad dahil nakita ko kumuha pa siya ng mga twigs at saka mga dahon. Komportable na siya doon. Mukhang mas gusto niya dito sa lugar na ito kaysa doon sa kulungan. Malakas ang mother instinct ng mga cloud rat. Gagawin nila ang lahat, maprotektahan lang ang kanilang anak. Ganito raw ang kwento ng mag-inang cloud rat na na-rescue ni Paul. Nasa puno sila, nung naputol na yung puno. I see. Bumagsak po yun. Dalawa na sila nung nakuha? Bata, sobrang liit pa po, nakayakap pa sa nanay niya yung bata. Hinabol ng aso, yung nanay, kagat sa leeg. Uy, mukhang malaki na yung anak nila kasi halos hindi mo na ma-notice yung difference, ano? So, ito siguro yung nanay. Ayun po yung anak niya po. Ito yung anak. Ito yung anak. Mas malaki na siya sa nanay. Halatang malusog at aktibo ang mag-ina. Napaka-importante ng mga malalaking puno dahil doon sila naninirahan at malaki din ang part nila sa pag-balance ng ecosystem. So, makita mo itong anak, ano? Hindi siya masyadong takot sa tao. Curious siya sa akin dahil inalagaan daw ito for a while nang kumupup sa kanya. Kinagat niya yung leather gloves ko. Yung nanay, ayun, no? Hindi siya sanay sa tao, no? Di tulad ng mga Southern Luzon cloud rat na itim ang balahibo, ang Northern Luzon cloud rat, gray o mas maputi ang balahibo. Iba man ang kulay, iisa naman ang kanilang depensa. Napakalalaki ng mga ngipin nito, kaya nilang ngumatngat ng mga kahoy. Sa ngayon, noobserbahan pa ang mag-inang cloud rat bago i-release. Kahit na lumiliit ang mundo ng mga cloud rat dahil sa pagkasira ng puno, ginagawa pa rin nila ang trabaho bilang mga seed dispersers o tagapagkalat ng buto. Sa ganitong paraan, dadami ang punong kanilang matitirahan at mga prutas na mapapakinabangan. Bukod sa pagtulong sa mga wildlife in need,
coexistence o ang mamuhay kasama ang wildlife ang dapat nating ginagawa. Sa ganitong paraan, walang buhay ang maagrabyado. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.